Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan tayo na magtulong-tulong na maunlarin ang mahal na Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan tayo na magtulong-tulong na paunlarin ang mahal nating bayan. Panahon na ng pagbabago, at ayos ang mga dapat ayusin. Dapat lang maging tungkulin ng bawat mamamayan dito sa atin. Ng pagbabago patungo sa pag-asenso, magsikap ng mabuti at nang kuminhawa tayo. Malaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. panahon na ng pagbabago, pagpilitin natin ang sarili natin at mawalan ng ugali, dahil sisay ka sa atin ang lahat. Panahon na ng pagbabago, at muna sa kahit anong larangan. Ang tagumpay ay karangalan. Alay o ihandog natin sa bayan. Ang ulit ng napatunayan ng Pilipino, ang husay at takas, kagandahan at talento, ang makipagpaligsahan kahit anong oras. Ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Panahon na pagbabago, tunay natin ay gawing maaliwalas. Tanging magandang bukas, sumunga ng bagong Pilipinas. Panahon na. Yun, magandang araw po sa atin mga kaibigan. Today is Saturday, isang mapagpalang sa araw ng Sabado sa ating mga kaibigan at sa lahat ng mga kababayan natin from Luzon, Visayas, Mindanao, at sa lahat po ng mga ka-OFW natin sa lupang po kayo ng daigdig naroon ay isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Yan. So again, magandang araw po muli sa ating mga kaibigan at mga kababayan from Luzon, Visayas, Mindanao at sa lahat ng ating mga ka-OFW. Magandang araw po ng Sabado sa ating lahat mga kaibigan. So pag-usapan po natin itong nakalagay dito sa ating thumbnail, 1 pulgadang lupa di natin binig sa China, Mindanao pa kaya, di ba mga kaibigan? So allow me to explain lang na konting background lang dito sa ating pag-uusapan ngayon mga kaibigan, di ba? Napansin nyo ba at naalala nyo nung nakaraan, di ba? After that prayer rally sa Davao, di ba mga kaibigan, na kung saan ay galit na galit etong si Digong nila, no mga kaibigan. At sinabi na meron daw adik na pangulo, pagkatapos ay minura ng minura, kumbaga ay tinungayaw ng gusto, di ba, ang ating mahal na Pangulo. Then, after that, ay nagkaroon ng press con. Nagpatawag ng press con itong si Digong nyo, mga kaibigan, no? And doon sa press con ay sinabi nga niya, mga kaibigan, no, na kinakaila, parang I don't know if he suggest or talagang gusto niya, no, na papaghiwalayin, no, ihiwalay ang Mindanao from Luzon, Visayas, no mga kaibigan. And naging trending din itong usapin na ito mga kaibigan at pinag-usapan din
sa mundo ng social media at maging sa mainstream ay pinag-usapan din ito at maging doon sa mga usapang kanto, 'di ba mga kaibigan? At maging doon sa usapang kanto mga kaibigan sa mga tambayan 'no, ay pinag-usapan din itong tungkol dito sa, pinaplano ni Mao Digong 'no mga kaibigan, digong nila na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas 'no mga kaibigan. And kapansin-pansin din ito, ganito napakahusay ng mga Pilipino. Isipin niyo may mga lumabas na mga passport 'di ba? Pasaporte na kung saan ay nagpapakita ng ano passport ng Republic of Mindanao, 'di ba? Ganyan kalupit ang utak ng mga Pilipino 'no mga kaibigan, talagang hindi matawaran, 'di ba? Oh, sabi ni Papa Cho, pabor si Amy sa secession. 'Yun nga eh 'no. Kapag ihihiwalay na yung Mindanao ay talagang napanood ko yung video na 'yun 'no mga kaibigan. Ihiwalay na yung Mindanao ay talagang ah, sinasang-ayunan pa rin niya si Tatay Digong nila 'no mga kaibigan. Erwin Lopez, shout out din sa'yo Erwin Lopez, okay? So, eto na mga kaibigan ano, nagkaroon ng ano, merong inatinan na event etong ating mahal na pangulo, yung 125 na Philippine Constitution Day 'no mga kaibigan. And doon ay nagsalita ang ating mahal na pangulo, at sadya naman talaga na ano 'no, na napakaganda nung kanyang mensahe at napapanahon mga kaibigan, 'no, yung mensahe ng ating pangulo na yun ngayon ang ating ano. I think someone here is barking at the wrong wrong tree. Meron ba? Okay. So, eto pakinggan natin mga kaibigan yung mensahe ng ating mahal na pangulo. Actually, itong mensahe ng ating pangulo na ito ay all in one 'no, pero kinuha lang natin yung importante no mga kaibigan na siyang topic natin ngayon, 'di ba? So ito pakinggan natin ha. Ayan na, ayan na. Paramount mandates of maintaining peace and order in our land and in preserving Ito mga kaibigan ano, ito putulin ko muna sandali ano. Sabi ni Farida Salina, tama na 'yan. Hirap kumita, pera, popcorn, 'di ba? Anong tama na 'yan, tama na 'yan. Kung kayo mga kaibigan eh ano, kumbaga nanonood kayo ng YouTube, 'di ba? Sumusubaybay kayo sa iba't ibang mga vlogger pagkatapos ay pangungunahan ninyo yung content ng vlogger na sasabihin niyo tama na 'yan, eh, 'wag na po kayo manood ng YouTube 'no, mga kaibigan. Magtrabaho na lang po kayo, mag-concentrate po kayo sa trabaho ninyo para hindi naman po nakakasagabal yung mga vlogger doon sa araw-araw ninyo na ano, na ginagawa para kumita ng pera, ano po mga kaibigan. Ano pasensya po at tayo nakakapagsalita lamang ng ganyan. Ano, yun medyo nag-ano yung ating wait lamang po. Megang yung camera. So ito mga kaibigan 'no, dito sa paunang salita pa lang ng ating mahal na pangulo ay binanggit niya yung tungkol sa ano, as a commander-in-chief 'di ba, ng Armed Forces of the Philippines kaibigan. And anong oras ang collab? Mamaya po 3:00 ng hapon 'no, Philippine time, okay? And dito mga kaibigan binanggit ng ating mahal na pangulo as a commander-in-chief 'di ba? Dahil alam niyo ito mga kaibigan ay kumbaga sagot ng ating mahal na pangulo doon sa panawagan lagi ni ano, 'di ba yung panawagan lagi ni Mao Diggs 'no mga kaibigan na tinatawagan niya yung mga kasundaluhan, yung mga kapulisan 'di ba? Tinatawagan niya na para bang hinihimok niya na ano, parang hinihimok niya na mag-aklas 'di ba mga kaibigan? Pero dito ay pinaalala na ng ating mahal na pangulo ano, pakinggan natin uli. Ulitin natin 'yan.
what is happening. Okay. Armed forces and having control and supervision over our police forces, I bear the paramount mandates of maintaining peace and order in our land. Diba? Yun ang binibigay na mandato ng ating mahal na Pangulo para po sa sa ating mga kasundaluhan at kapulisan, di ba? To maintain the peace and order in our land, no mga kaibigan. Miss Esteban ako, shout out, morning. And in preserving our national territory and security. But these heavy responsibilities are not mine alone. The other great branches derive their authority and mandate from the Constitution, of which the judiciary stands as a final bulwark. Our armed forces and police are equally under oath to defend our republic and our constitutional order. As citizens, we all have sworn to defend our country and its most cherished ideas. Lahat tayo ay nanumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisan. Nanumpa rin tayo na ating tutuparin ang mga tungkulin ng mamamayang makabayan. As members of PhilConsa, you have distinctly sworn to defend, protect, and preserve the Constitution. You also vowed to propagate and promote obedience to the Constitution as an integral part of the people's adherence to law and order. My predecessor has once declared before this august body that the Constitution is our unifying factor. Diba? Alam ng ating mahal na Pangulo, mga kaibigan, yung tungkol sa konstitusyon, no, mga kaibigan, na ito yung talagang ito yung pinaka-backbone, pinakatibay po ng isang bansa, di ba? Oh. Painstakingly, our progenitors have made this pact for us to be one and united. Once we start to destroy the Constitution, there will be a breakage in our society. Diba? Once we start to destroy the Constitution, ay magkakaroon ng breakage, di ba? Alam ng ating Pangulo yan, mga kaibigan, So hindi kinakailangan na lagi na lamang ay pinangungunahan ng Pangulo ng Pilipinas sa pagdidesisyon, di ba, mga kaibigan? Sabi niya, sorry Mr. President BBM, hindi yata alam ng iba yan. Baka tulong nung nag-aaral pa. Exactly, di ba? So it must be. So we must also honor our word. Let us not betray the sacred oath that we have made. We must safeguard our Constitution's primacy and adhere to its provisions, procedures, and precepts. As citizens, we have inherited and assumed these for the sake of the continuity of our nation's legacy. We must then faithfully and vigilantly perform these integral civic duties of ours, lest we lay to waste the great vision and sacrifices of our heroes and our forefathers. The new call for a separate Mindanao is doomed to fail. Ito na, mga kaibigan. The new call for the separate Mindanao. Diba? Ano sabi ng ating Pangulo? Ulitin natin yun. Part na yun. The new call for a separate Mindanao is doomed to fail, for it is anchored on a false premise, not to mention a sheer constitutional travesty. The current leadership of BARM itself has repudiated this preposterous proposal. And so did the other political leaders of Mindanao. Because there can be, as in fact there is already, genuine and effective local autonomy throughout our country, especially in the BARM, without compromising our national integrity in the slightest degree. I strongly appeal to all concerned to stop this call for a separate Mindanao. It is a grave violation. Diba? Ayan na. Nanawagan ng ating mahal na Pangulo to stop the call for the separate Mindanao. Diba, mga kaibigan? Bakit? Of the Constitution. Hindi ito ang bagong Pilipinas na ating hinuhubog. Bagkus, ito ay pagwasak mismo sa ating bansang Pilipinas.
Yun, 'di ba? Yung panawagan para sa paghihiwalay o paghiwalay ng Mindanao, mga kaibigan, ang sabi ng ating pangulo, ito ay pagwasak, 'di ba? Ito ay pagwasak sa ating bansa na Pilipinas, 'di ba? Ma'am Eva Punsalan, shout out, and Infinite Esteem, shout out. Our Constitution calls for a united, undivided country. It Ang Constitution, sabi ng ating mahal na Pangulo, ang Constitution ay nananawagan para sa isang reunited, no? At hindi divided na bansa. Oh. calls for eternal cohesion. For this reason, unlike other constitutions, there is nothing in ours that allows the breaking up of this union, such as an exit provision. On the contrary, our Constitution does not recognize a right to rebellion, while our criminal laws punish it. See? Hindi po nagbibigay ang konstitusyon ng kumbaga ay karapatan para magrebelde. 'Di ba, mga kaibigan, yan ang lagi sinasabi ng ating Pangulo. Government has sternly enforced these laws to the letter and spirit, and this administration will be no exception. I have said it before, and I will say it again here. Our national territory will not be diminished, even by 1 square inch. Yun, 'di ba? Yung ating teritoryo ay hindi po magdi-diminish even a 1 inch square. No, mga kaibigan, yan po ang sinabi ng ating Pangulo, 'di ba? Oh. Kita mo naman sana, 'di ba, sa yung usapin sa WPS, 'di ba, mga kaibigan? Oh. Hindi nga pumapayag ang ating Pangulo at talaga patuloy na ipinakikipaglaban, 'di ba, mga kaibigan, yung ating soberenya pagdating po sa usapin ng WPS, 'di ba? Yung pa kayang ang gusto ay hiwalay ang Mindanao? 'Di ba, mga kaibigan? Oh. We will continue to defend it against any and all threats, external and internal. We will not allow even an iota of a suggestion of its breaking apart. On this part of the Constitution, there is simply no dynamism or flexibility. This is my guarantee, not only throughout this term, but up to my dying breath. Fittingly, as I said to Mga kaibigan, bago natin tuloy, no, napansin niyo ba yung sinabi ng ating mahal na Pangulo, no? Na dito sa ating sa bagong Pilipinas o doon sa Constitution, mga kaibigan, ay wala pong dinastiya. Di ba? Ano ba ibig sabihin ng dinastiya? Yung dinastiya, yun po yung paghahari ng isang pangalan, di ba? Na kumbaga ay walang eleksyon, no? Ay ipinapasa na lang yung pagkalibawa namatay na yung leader, di ba? Ipapasa doon sa kanyang sa kanyang tagapagmana. Ganun yung dinastiya, no? Isang pangalan lamang ang nagahari, no, mga kaibigan. And sabi ng ating Pangulo ay wala pong dinastiya, di ba? So dito pa lang, mga kaibigan, ay malinaw na kung ano yung ikinatatakot, di ba? Yung pangamba lalong-lalo na ng mga senator, di ba? Na kung saan sila yung kumo-question, no, mga kaibigan, tungkol sa pagbabago ng ating hindi man pagbabago, kumbaga revision doon sa some part of our Constitution, at sinasabi nila na maaaring rendahan daw yung extension ng termino. Dito, mga kaibigan, malinaw na malinaw kung nakikinig lang sila, ha? Kung nakikinig lamang sana sila, ay maiintindihan nila yung mensahe dito ng ating mahal na Pangulo, no, mga kaibigan, na hindi po after ang ating Pangulo doon sa extension ng termino. Di ba, mga kaibigan? O, tuloy. weeks ago, during the 125th anniversary of the establishment of the First Republic, a divided republic cannot prosper. It was A divided republic cannot prosper. Diba? Ewan ko kung anong utak meron yung mga nananawagan na para ihiwalay ang Mindanao. Diba? Samantalang ang ganda ng
sinasabi ng ating mahal na Pangulo at kanyang vision, di ba? Ay wala naman talagang prosper, walang tagumpay kapagka ang isang bansa ay nagkakawatak-watak o nagkakahiwalay-hiwalay, di ba mga kaibigan? Tuloy. Wait lang. Unity that made us rise from our pandemic challenges, and under the banner of the rule of law and supremacy of our Constitution, our unity, both of our people and of our territorial domain, will continue to fuel our ascent and the further pursuit of our collective goals and aspirations as a nation. We must then galvanize our people and rally them to preserve the Republic and everything that our flag symbolizes, its 3 stars and its sun. Huwag natin talikuran ang ating panata. Huwag natin payagang mabaliwala ang lahat ng mga pinaglaban ng ating mga ninunot mga bayani. Di ba mga kaibigan? Yung ating watawat ay binubuo po ng di ba merong kulay asul, may kulay pula, may kulay puti. Di ba? Then yung ating watawat, meron pong 3 star at saka isang sun. Di ba? And these 3 stars are symbolizing the Luzon, Visayas, Mindanao. No, mga kaibigan, sabi ng ating Pangulo, wag natin payagan na masira ito. At wag natin payagan na masayang yung hirap, sakripisyo, di ba, na ipinaglaban ng ating mga bayani, no, mga kaibigan. So dito lamang ay malinaw na malinaw, mga kaibigan, no, na lahat ng mga nananawagan at nagsusulong para po paghiwa-hiwalayin ang ating bansa, no, mga kaibigan, ay malinaw na sila mismo ay lumalabo sa konstitusyon, na kung saan lagi nilang sinasabi unconstitutional kapag mayroong mga ginagawa, lagi nila binabagay unconstitutional, di ba? Like yung riribisa doon sa ilang bahagi ng konstitusyon, sasabihin nila unconstitutional, di ba mga kaibigan? Pero doon sa kanilang panawagan, no, at pagsang-ayon doon sa nananawagan na ihiwalay ang Mindanao, mga kaibigan, hindi nila naiisip na hindi nila naiisip, mga kaibigan, na yung kanilang ginagawa ay unconstitutional at pagsira po sa ating bansa, no, mga kaibigan. And they are just trying to divide our country. Sabi nga ng ating Pangulo kanina, di ba, na a divided country cannot prosper, no, mga kaibigan. So dito malinaw, mga kaibigan, sana ay matawagan sila ng pansin, di ba? Sana ay matawagan sila ng pansin na eto na, yung sabi ninyo, yung Pangulo tahimik sa mga issue. Eto na, nagsasalita na Pangulo. Ano lang ang dapat nyong gawin? Abay, buksan naman ninyo yung mata ninyo. Diba, buksan naman ninyo yung inyong mga tenga. Diba? Huwag yung puro bibig na lang ninyo ng bibig ang binubuksan nyo. No, mga kaibigan? Oh. Alright, and okay, natamaan si Baba Amy Mau, Digonyong, Basti, Adik, Pulong, mga DD shit vlogger, DBS. Diba, mga kaibigan? Itong speech na ito, alam niyo, sa totoo lang, yung kabuuan ng speech na ito ni PBBM, mga kaibigan, sapul lahat. Di ba, sapul lahat na, no? Kumbaga all in one itong speech niya na ito. Ang kailangan lamang is pakinggan. Di ba, pakinggan, unawain at aralin ng husto, no, mga kaibigan, na itong sinasabi nila na Pangulo natin na weak leader ay siya pala talaga yung merong merong puso at merong isipan na tanging kapakanan ng bansa ang lagi na lamang niyang prioridad, no, mga kaibigan. So, eto sisimplihan ko lang, sabihin ko lang, yung mga tulad nga niyan, di ba, sabi ng ating mahal na Pangulo, it is unconstitutional. Di ba, napapaghiwalay nyo yung bansa, ihiwalay nyo yung Mindanao. Di ba, mga kaibigan, unconstitutional yun, no? And doon sa mga doon sa mga nagsasabi, di ba, na at sumasang-ayon doon sa panawagan ni Digong nila, no, mga kaibigan, at sinabi pa na meron, alam nyo ito may mga vlogger kasi, no,
na umaayon ng gusto doon sa sinasabi ni Digong nyo. At sinasabi pa na kung handang magpakamatay, si Tatay Digong nila, handa rin daw sila magpakamatay. Di ba? So ako mamarka ko yung mga vlogger na yan na nagsasabi ng ganyan, ano? And kapag ka nagkaroon ng kaguluhan, mga kaibigan, at hindi ko nakita itong mga vlogger na ito na halos magpakamatay, papatayin natin sila sa asar. Papatayin natin sila sa asar. Ito mga kaibigan, ito tandaan niyo, ito. Meron lang akong gusto ipakita sa inyo dito, mga kaibigan, ano? Na alam ba na yung panawagan ni Digong nila, ng mga kaibigan. Ma'am Agape, Silita Sagrapo, shout out. Yun, So yung panawagan ni Tatay Digong nila, ng mga kaibigan, tungkol po dito sa sa paghihiwalay ng Mindanao, hihiwalay sa Luzon, Visayas, hihiwalay yung Mindanao. Yun, mga kaibigan, na ito ay isang kalokohan. 'Di ba? Bakit ko nasabi yan, mga kaibigan? Ito, tingnan niyo itong sinasabi ni Pantaleon Alvarez, no? Kasi, mga kaibigan, bakit ko ipapakita sa inyo itong quote card, no, ng message ni Pantaleon Alvarez, no, mga kaibigan, na kung saan itong si Pantaleon Alvarez, ito po yung itinalaga ni Tatay Digong nila na mangalap ng pirma, no, mga kaibigan, para ihiwalay ang ang Mindanao sa Pilipinas, no, mga kaibigan. And mapapansin natin, no, totoo naman na nung panahon ni Duterte ay meron din siya kahit papaanong ginawa para sa Mindanao, 'di ba, mga kaibigan? And alam niyo ang problema ng Mindanao, no, ay matagal ng problema yan, matagal na suliranin yan, di ba? Yung mga armed struggling, di ba, mga kaibigan? Kaya nga meron mga armed struggling dahil sa may problema talaga ang Mindanao, di ba? And dyan sa Mindanao ay maraming mga grupo, no? Nandiyan ang MILF, MNLF, di ba? Tapos Abu Sayyaf at iba't iba pang mga rebel group na riyan sa Mindanao, di ba, mga kaibigan? Ngayon, yung panawagan ni Duterte na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas, bakit hindi niya ginawa noong panahon ng kanyang administrasyon? Ito pala ang dahilan, mga kaibigan, di ba? Kung bakit hindi niya ni Duterte pinayagang humiwalay ang Mindanao noong panahon ng kanyang administrasyon, wala namang gagong presidente na magre-rebel sa kanyang sariling gobyerno. Tapos ngayon, mga kaibigan, ay ipapanawagan nila sa panahon ng Marcos administration na ihiwalay ang Mindanao. 'Di ba? So ano lang ang ipinapakita nito, mga kaibigan? Ginagago lang nila ang pangulo natin. Akala nila ang pangulo natin ay weak leader talaga. Akala nila ang pangulo natin ay kayang-kaya nila na ibuli. 'Di ba, mga kaibigan? Oh, ang linaw, sabi ni Alvarez, wala namang gagong presidente na magre-rebel sa kanyang sariling gobyerno. 'Di ba? So kapag pinayagan sila na ihiwalay ang Mindanao, parang sinabi nila nagrebelde si PBBM sa kanyang gobyerno na hindi ginawa noong panahon ni Tatay Digong nila. 'Di ba, mga kaibigan? So isa napakalaking kalokohan. Talagang malinaw na malinaw, mga kaibigan, na they're just trying to bully the government, 'di ba? Kaya nga ayaw nilang tumigil. Ayaw nilang tumigil, 'di ba? Imbes na yung panahon na inaaksayan nila sa pananawagan ng mga wala namang katuturan na panawagan, mga kaibigan, 'di ba? Gugulin na lamang nila sa pakikipagkaisa, sa pagsuporta, sa pagtulong sa kasalukuyang administrasyon. Alang-alang para sa mga mamamayang Pilipino. Di sana marami natutuwa sa kanila. Di ba, mga kaibigan? So, ganun lang po kasimple yun, ano? Hindi nila matanggap, sabi ni Jane Wanson, hindi nila matanggap na wala na sila sa kapangyarihan, kaya nanggugulo. Exactly, di ba? O, yun lang naman yun, no, mga kaibigan. So, yun, mga kaibigan, yan po yung ating, kung meron po kayong
kung meron po kayong opinion or masasabi dito sa ating naging paksa ngayon ng mga kaibigan, please don't hesitate to comment on our comment section dyan sa baba ng mga kaibigan, and paki-like and share na lang din po itong ating ito pong ating live, no, itong ating video, para marami pa ang mahatdan o makapakinig at malaman nila kung ano man yung mga pinag-uusapan natin dito ng mga kaibigan. So yun, no? And tutungo tayo doon sa commercial muna tayo mga kaibigan.